Values Education 9, Term 1, Learning Competency 4A, na ilalarawan ang paggawa na ginagabayan ng pananampalataya o paniniwala. Magandang araw sa inyong lahat, mga grade 9 students. Ang pag-uusapan natin ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw, pero madalas ay nakakalimutan natin kung ano ang mas malalim nitong kahulugan, ang paggawa na ginagabayan ng ating pananampalataya. Paano nga ba nagiging magkakampi ang paniniwala natin sa Diyos at ang mabibigat nating gawain sa school at sa bahay? Aalamin natin. Bago ang lahat, bigyang kahulugan muna natin ano nga ba ang pananampalataya. Ayon sa Merriam-Webster.com, ito ay ang matibay na paniniwala o pagtitiwala sa isang bagay o nilalang kahit walang tiyak na ebidensya. Parang hangin, hindi mo nakikita ng mata, pero ramdam mo at alam mong buhay ka dahil dito. Sabi naman sa banal na kasulatan, partikular na sa Hebreo 11:1, ito ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang salita ang tatandaan nyo rito, katiyakan at paninindigan. Kahit hindi mo pa nakikita ang bukas, sigurado kang may plano ang Diyos sa'yo. Kaya naninindigan kang gawin ang tama ngayon pa lang. Ngayon ay pumunta naman tayo sa ikalawang salita, ang paggawa. Ano ito? Ito ay ang paggamit ng iyong talino, lakas at oras upang tapusin ang isang produktibong gawain o tungkulin. Gusto kong linawin natin ito. Ang paggawa ay hindi lang basta pagkilos. Lahat tayo ay kumikilos, naglalakad, humihinga, nag-i-scroll sa TikTok, pero ang tunay na paggawa o labor ay may layunin o purpose at may pananagutan o responsibility. Ginagawa mo ito dahil alam mong may tungkulin kang dapat at obligadong tuparin bilang tao. Para mas madali nating ma-visualize, ibahin natin ang konteksto depende sa role natin sa buhay. Para sa mga magulang ninyo, ang paggawa ay nangangahulugang kanilang trabaho, propesyon o negosyo para maitaguyod ang inyong pamilya sa araw at sa gabi. Pero para sa iyo bilang isang grade 9 student, ano ang muka ng paggawa mo? Ito ay ang pagpasok mo sa paaralan araw-araw, ang pagpapakapuyat para mag-review sa test, ang seryosong pakikibahagi sa mga pangkatang gawain ng hindi nagiging pabuhat, at ang pagtulong sa mga simpleng gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan o pagwawalis. Dito na natin pag-iisahin ang dalawang salitang ito. Kapag ang pananampalataya na nasa puso mo ang siyang nagpapatakbo sa mga kamay mo habang ikaw ay nagtatrabaho o nag-aaral, ang tawag sa resulta noon ay integridad. Tandaan ninyo ang formula na ito. Ang pananampalataya ay hindi nakikita, pero ang paggawa ay nakikita. Kapag pinagsama mo yan, ang integridad ay ang matapat na paggawa ng tungkulin sa lahat ng pagkakataon, may nakakakita man o wala. Hindi mo na kailangan ng striktong guro, ng mga magulang na may dalang pamalo, o ng mamahaling CCTV camera para magtino. Ang pananampalataya mo sa loob ang nagsasabi sa iyo na gagawin ko ang tama at hindi ako mandadaya dahil alam kong nakikita ng Diyos ang puso ko. Ang bawat paniniwala ay may kaakibat na gampanin at responsibilidad sa ating paggawa. Linawin natin ito mga mag-aaral sa grade 9. Ang bawat relihiyon o paniniwala sa mundo ay hindi lang puro salita o kumpisal. Lahat sila ay may kaakibat na gampanin at responsibilidad sa kung paano tayo nagtatrabaho o kumikilos araw-araw. Hindi pwedeng banal ka lang kapag oras ng panalangin, pero tamad o madaya ka pagdating sa trabaho. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ang tinuturo ng reliyong Islam pagdating sa usapin ng paggawa. Ano nga ba ang itinuturo ng relihiyong Islam pagdating sa usapin ng paggawa? Sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala o iman ay hindi pwedeng sa isip lang. Dapat laging may kasama itong matapat na aksyon o amal. At alam ba ninyo kung paano nila ito ipinapakita? Sa Five Pillars of Islam o ang limang haligi ng Islam. Ang mga haliging ito ay hindi lang basta ritual. Ito ay aktwal na pagsasanay sa isang tao para magkaroon ng matinding disiplina at integridad sa kanyang mga pang-araw-araw na tungkulin. Tingnan natin ang dalawang napakagandang halimbawa nito. Ang unang halimbawa ay ang sala o ang pananalangin ng 5 beses sa isang araw sa mga itinakdang oras. Isipin mo, ano man ang ginagawa mo,
Kapag oras na ng sala, hihinto ka para humarap sa Diyos. Nagtuturo ito ng napakatinding disiplina sa oras at consistency. Ano ang kinalaman nito sa paggawa? Ang isang tao na marunong gumalang sa oras ng kanyang creator ay marunong ding rumispeto sa oras ng kanyang pag-aaral o trabaho. Siya yung estudyanteng kapag oras ng klase, nakikinig. Kapag oras ng project, gumagawa. Hindi siya nagbubulakbol at hindi siya pabuhat. Ang ikalawang halimbawa naman ay ang Saum o ang pag-aayuno ng mga Muslim tuwing buwan ng Ramadan. Mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, tinitiis nila ang gutom at uhaw bilang pagpapakita ng debosyon. Nagtuturo ito ng self-control o ang matinding pagpipigil sa sarili. Paano ito kumukonekta sa integridad mo sa pag-aaral? Simple lang. Kung kaya mong pigilan ang gutom mo dahil sa pananampalataya, kaya mo rin pigilan ng sarili mo sa tukso na mangopya o mandaya sa exam. Kahit pa mag-isa ka lang sa kwarto at walang nakatingin sa iyo. Iyan ang paggawang may gabay ng pananampalataya. Dumako naman tayo sa Kristyanismo. Ang sentro ng pananampalatayang ito ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pagmamahal na ito ay gampanin na dapat isabuhay sa bawat araw, hindi lang sinasabi. Upang tuparin ito, kailangan ng isang Kristiyano na aktibong magsagawa ng pananalangin, pagsamba, pagsunod sa utos ng Diyos, at pagmamalasakit sa kapwa. Simulan natin sa mga gawa na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at kung paano ito natutupad. Unahin natin, paano mo ba mamahalin at bibigyan ng lugod ng Diyos kapag hawak mo na ang iyong ballpen o ang iyong walis? May isang napakalakas na talata sa Biblia, sa Colosas 3:23 na nagsasabi, "Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao." Isipin mo yan, grade 9. Ibig sabihin, kapag nagsasagot ka ng test, kapag gumagawa ka ng essay, o kapag naglilinis ka ng kwarto, ang tunay mong boss o teacher na binibigyan ng report ay ang Diyos mismo, hindi lang ang tao. Kung mahal mo ang Diyos at gusto mo siyang bigyan ng kaluguran, hindi mo siya aalayan ng isang gawaing minadali, pwede na yan, o dinaya. Kaya ang isang Kristiyanong mag-aaral na may integridad, nag-aaral siya ng tapat kahit walang proctor or guard o nagbabantay sa kanya. Dahil alam niyang ang katapatan niya ay ang aktwal niyang regalo at pagsamba sa Diyos. Ang ikalawang dakilang utos naman sa Kristyanismo ay ang pagmamahal sa kapwa. At dito pumapasok ang isang sikat na golden rule na itinuro ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:12. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Paano natin ito sasalin sa paggawa bilang grade 9 student? Napakasimple lang. Sa tuwing may pangkatang gawain o group project, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko ba na ang kagrupo ko ay masipag, maaasahan at nagpapasa ng maayos na ambag? Kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, obligasyon mo ring maging masipag at maayos na kagrupo para sa kanila. Huwag mong asahan na magpapakapuyat ang iba para sa grado mo habang ikaw ay nagpapasarap lang. Ang paggawang may pananampalataya ay nagtuturo sa atin na maging patas at magpakita ng totoong malasakit sa pagod ng ating kapwa. Mga mag-aaral, ngayong araw napatunayan natin na maging sa Islam man o sa Kristyanismo, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang binibigkas ng bibig. Ito ay aktwal na isinasagawa ng ating mga kamay. Kaya kung ikaw ay isang mag-aaral na may integridad, mayroon kang disiplina sa iyong oras at sarili. Itunuturing mo ang iyong pag-aaral bilang isang mataas na uri ng pagsamba sa Diyos at may malasakit ka sa pagod at effort ng iyong mga kapwa kaklase. Ang hamon ko sa iyo para sa linggong ito ay panindigan mo ang tama at maging matapat ka sa lahat ng iyong schoolwork at gawaing bahay, may nakakakita man o wala. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!